Hello everyone! Welcome back to HLB Visa Consultancy. In today's vlog, ito yung mga topic na i-share ko sa inyo. So this is the general rules about carry-on luggage para maiwasan natin yung mga hassle, stress, overweight, o kaya naman any problem that will cause us sa ating travel date. Unang i-discuss ko is yung tamang size ng luggage or ng bag for carry-on. Kasi hindi po lahat ng bags pwede siyang maging carry-on or pwede nyo pong ipasok sa loob ng eroplano. Pangalawa, ilang pieces ba ng luggage or ng bags ang allowed ng airlines na maging carry-on? Pangatlo, ano yung mga bagay na pwede nyong ilagay sa carry-on luggage? And ano ba yung mga items na hindi allowed na ilagay sa carry-on luggage? And ano ba yung gagawin mo kapag nag-overweight ang carry-on luggage mo? And the last topic are tips kung paano mag-pack ng carry-on luggage in a good way. Ito yung maleta or bag na allowed ipasok sa eroplano. This is the typical size limitation for carry-on luggage. So you need to measure your luggage or your bags kung talagang pwede siya as hand carry. Pagdating po sa number of bags or luggage, ilang pieces ba ang allowed ng airlines na i-consider as carry-on or pwede mong ipasok sa loob ng eroplano? According to airlines general rules, allow lang po tayo magdala ng isang carry-on luggage or bag. So ito ay yung ilalagay natin or nilalagay sa overhead bin. Pwede din po tayo magdala ng additional personal bag. This is the typical bags na ginagamit natin like shoulder bag o kaya naman maliit na backpack na ginilalagay natin yung most valuable stuff na meron tayo like passport, gadgets, cellphone. Po kayo magdala ng 2 pieces of bags. Isa as main carry-on luggage at isa ay personal bag. Pag kinumbine po, yung kilo nila ay dapat 7 kilo lang po. Naalala ko, noong nag-travel ako pa uwi ng Pilipinas last year, so may dala akong isang carry-on na luggage and then meron din akong personal bags pareha sa akin pinatimbang doon sa counter. And umabot lang siya ng 5 kilo kasi wala naman masyado yung aking carry-on na luggage na dala-dala. So, tinitimbang po yan parehas, no? Kung anong meron kayo sa personal bags na mga mabibigat. So, make sure po na aabot lang ng 7 kilos yung personal bags ninyo and yung inyong pong carry-on bag na ilalagay po sa inyong overhead bin. When it comes to items, ano-ano ba yung allow ilagay sa carry-on or sa ating personal bags na hindi tayo masisita, na hindi sa atin ipapatapon kasi sayang naman? Gadgets. So, sa gadgets, wala naman siyang limitation. So, lahat ng gadgets na meron kayo, you can bring or you can put sa inyo pong carry-on luggage like your cell phones, laptop, camera, tablet. And then tip ko sa mga Filipinong uuwi ng Pilipinas, wala naman limitation sa number of gadgets na pwede natin ilagay sa ating carry-on. Pero, dapat po naka-declared po ito sa inyong e-travel. Kasi hindi siya magkakaproblema sa ating airlines, pero baka magkaproblema kayo sa ating customs sa Pilipinas. Lalo na kung may mga dala-dala kayo na 5 iPhones na lahat nasa carry-on, o kaya naman 5 tablet, 10 laptop, kailangan nyo po itong i-declare sa e-travel. And when it comes to power bank, yes, pwede po tayo maglagay ng power bank sa ating carry-on luggage, pero siguraduhin ninyo na yung capacity ng power bank ninyo ay hindi lalagpas sa 100 watt. Kapag lumagpas kayo ng 100 watt, huwag nyo na pong dalhin ang inyong power bank. And when it comes to drones, okay lang na dalhin as carry-on or ilagay sa carry-on luggage natin. Pero kapag malaki ang drones mo, you need special permit from the airlines kung papayagan ka na ibit-bit yan as carry-on or i-check in with safe package. When it comes to liquid, so what is the limitation pagdating po sa
ml. ml ang sukatan kapag liquid. And regardless po sa laman ng items, ang kinoconsider po dyan is the size of the container. Nasasabihin po ninyo ay kunti lang naman po yung laman yan pero 250 ml yung nakalagay doon sa container, bawal po yan. Yan lang yung pagkakamali talaga natin lalo na sa mga first time mag-travel, hindi nila alam yung tinatawag na 100 ml rules ng mga airlines. So nakukuhanan sila ng mga Victoria's Secret na lotion, Chanel na perfume na pagkamahal-mahal. Sayang naman. Dito na tayo sa pagkain. Ano ba yung mga pagkain na allow sa carry-on luggage? Mostly, mga dried food lang po. Yung mga walang sauce, gaya ng biscuits, cakes, cookies, chocolates, candy, yung mga walang liquid na halo. And how about daw sa mga baby food? Ano daw yung allow? Kasi 'di ba kapag baby food karamihan is may halo siyang soup or kunting sabaw, lalo na kapag mga infant ang anak. Most airlines naman kapag visible na meron kayong baby na kasama, they are allowing it. Consider na yung food ng bata, yung mga gaya nitong mga baby food, ganyan, allow po yan ng airlines. Consider that it is closed, hindi pa siya open. Pagdating naman sa formula milk, so pwede po kayo magdala ng powder o kaya naman tinimpla na gatas na hanggang 100 ml lang po. Don't worry mga mami kasi kapag nakalampas na po kayo sa security control, pwede na po kayo magtimpla ng milk ni baby kahit 100 ml pataas pa yan. Basta makalagpas na po kayo ng security. And when it comes to personal items like books, clothes, travel documents, wala po ditong limitation. As long na hindi po ito aabot ng 7 kilo, you can bring all your clothes that you want to wear during your trip. Makeup, walang limitation. You can put all your makeup inside of your carry-on luggage, but be careful about your liquid foundation, your liquid eyeliner, your liquid concealer kasi that is considered as liquid. So yung packaging yan dapat hindi po lalagpas ng 100 ml. Pagdating sa mga ilang pambagay, kasi may nagtanong din sa akin kung pwede daw po magdala ng blender as carry-on. Yes po, as long na hindi po naka-attach yung blade doon sa inyong blender and maliit lang po yung blender. And meron din nagtanong if pwede daw po magdala ng tuyo na nilalagay po sa carry-on. Hindi po pwede ang tuyo sa carry-on. Siguro kung isang piraso makakalusot pa pero kung plastic hindi po pwede. The next topic, how about the items not allowed to put in carry-on luggage? Mga matutulis na bagay, gaya ng gunting, kutsilyo, blades, razor, kahit yung mga panglinis ng kuko like nipper, weapons and tools like toy gun, pepper spray, any tools that longer than 7 inches is not allowed sa carry-on luggage, any flammable items or yung nagkukos ng fire like lighter. Kaya kung naninigarilyo po kayo for 2 days, tigil po muna. Bawal din magdala ng fireworks, so magbabagong taon pa naman kung gusto mo mag-show up ng fireworks sa Pilipinas from abroad. At hindi din po allowed yung mga items na may mga gas. Bawal din po yung kantong item kahit pa po for sports siya, baseball bat, or any martial arts equipment. Kasi pwede itong gamitin to hurt someone sa loob ng eroplano. Bawal din po tayo magdala ng any appliances na malalaki. Like rice cooker, bawal po yan. Lalo na kung pang pamilya yung rice cooker mo. Sa mga mag-abroad dyan, pwede naman pero yung maliit lang. Yung pang isang person lang. And electric fan, allow po. Pero yung mga maliliit lang, yung mga gaya nito. Ayan, karamihan kasi nagdadala ng ganyan kasi sa sobrang init na ang panahon. Pero yung mga electric fan na stand fan, hindi po yan. Paki-check-in po yung ganyan na mga gamit. Sa mga OFW, mga Filipino na mag-for good na sa Pilipinas, i-package nyo na lang po yung mga items nyo dyan. O kaya yung mga electronic nyo dyan na mga gamit sa bahay, i-package nyo po papuntang Pilipinas. Huwag nyo na pong i-risk na dalhin or i-carry on
on or i-check in luggage kasi baka magka-problema po kayo at na-offload pa po kayo. So what if your carry-on is overweight? Hindi kayo nagtimbang, hindi nyo sigurado pero nag-risk kayo and pagdating sa counter, nag-overweight. Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung pwedeng maging remedy ninyo? Kapag overweight, pwede kayo magbawas ng item sa luggage. So yung mga jacket na pwede nyo masuot, isuot nyo just to lessen the weight. O kaya naman kung may kilala kayo, may kasama kayo mag-travel and yung bagahe niya is not overweight, meron pang capacity, din makisuyo ka. Pakilagay naman tong mga jacket ko or ilang damit ko, pasalubong ko, dyan sa luggage mo. Kung mabait yung kasama mo, syempre mag-yes siya. Pero kung solo traveler ka, it's either susuotin mo, ayan, tabang-taba ka na para ka ng sibuyas o kaya naman you will pay an extra fee. And the extra fee is, oh my God, it's not a joke. This is very expensive and sometimes it's much more expensive than your own flight ticket. Kaya nga yung iba tinatapon na lang imbis na magbayad sila ng fees, ng extra fees. Kasi mas mahal pa doon sa flight ticket nila. I have a cousin before, 18,000 yung binayad niya kasi nag-overweight yung kanyang luggage. And ayaw niya na halongkatin kasi sabi niya ay well packed na yung kanyang luggage and marami siyang mga siniksik doon na kung ano-ano na natatakot siya baka matapon niya. So sabi niya, okay, I will risk my 18,000 pesos but I don't want to rearrange ang kanyang luggage sa loob mismo ng eroplano kasi nakakahiya pag titinginan ka ng tao. As general tips kung paano mag-pack ng carry-on luggage, number one is roll clothes instead of folding. So, mas maganda daw yung niro-roll yung gantong damit kasi mas marami siyang capacity, mas nalilisen yung spaces. So, mas marami kang pwedeng mailagay sa luggage mo and use packing cubes, yung ganito, yung organizer. And when it comes to liquid, place in a clear zip lug bag, yung ganyan, and keep them at the top of your bag for quick security check. So yung mga liquid dapat nilalagay natin sa madali natin makuha. Keep laptop and tablets easily accessible kasi yung mga electronics mo, nilalagay po yan separately sa mga tray. And if you have your laptop, some airport security, pinapabuksan po nila yung laptop. Chine-check nila kung ano-ano yung mga nasa laptop mo. For your important documents. So, ilalagay po natin ito sa ating personal bags. Like yung passport, boarding bags, wallet, phone, charger, medications, any medicine, and your money. Pack well. Sa bahay pa lang, i-organize nyo na yan, tapos magtimbang kayo, make sure na 7 kilo. Ang ginagawa ko guys, para hindi ako mag-overweight, inaano ka lang siya, 6.5 kilo. Yung 500 grams doon, allowance ko na. Para sure ko talaga na hindi ako mag-overweight. That is for today's vlog. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.